Mga kababayan, mga katambay, kamusta pong muli? Ito na naman po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan. Para po magkomento po sa inyo, samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa mundo, saan man sulok sa ating bansa, ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Ngayon po, kumakambyo na po ngayon. Mga tambay, magmula po nung magkaroon po ng spokesperson po ang Office of the Vice President, mukha po yatang nababago po ang pagiging attack dog na tinatawag po ng Vice President na garbage in, garbage out, at tinatawag din po pinsan ni Franz Castro, mga tambay. Bigla po yatang nabago yata ang sistema, mga kabayan. At yung sinasabing pagiging attack dog, mga kabayan. Dahil po magaling po kasi ang spokesperson po ng Office of the Vice President sa pangunguna po ni spokesperson Attorney Ruth Castelo, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay, kung paano po paano po sagutin, mga kabayan, ang napakahilig po hanapan ng trabaho ang Vice President. Dahil lagi niya po sinasabi, yung trabaho, hindi bakasyon. Bakasyon. Hindi po ba? Yusek, magandang tanghali. Yusek, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed spokesperson of the Office of the Vice President, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbatayan naman kasi yung konstitusyon, hindi naman daw talaga ganun kadami yung may enumerate na mandato ng OVP, and the job of the Vice President is almost the same din naman sa Presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo, lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangingisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo, hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek Castelo bilang spokesperson? And sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean? Ibig sabihin, ang presidente kailangan pala ng attack dog. Kasi ang vice president hindi kailangan eh. Ibig sabihin, ganun po pala. Ang presidente po pala ang kailangan ng attack dog. Ganun po ba, Yusek? Ang presidente na kailangan attack dog. Totoo po ba lahat ng sinabi ni Yusek, mga tambay, na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President? Totoo po ba lahat ng sinabi niya? Na sa Vice President po, lahat ng gagaling ang mga paninira at pamumulitika, katulad po ng na ipinagkakalat daw po ng Vice President. Ang Pangulo ay walang direksyon ang kanyang pamumuno sa buong mundo. Pinagkakalat daw po. Totoo po ba yon? Hindi po ba nakikita ng Pilipino? Di po ba? Dahil yung sinasabi mismo ng Yusek, wala talagang direksyon. Pagka ikaw ay matinong Pilipino, pagka ikaw ay nag-iisip, at nakikita mo ang sitwasyon ng bansa, talagang walang direksyon. Ano po ba direksyon? Ano po ba mga programa? Ayuda. 3 taong ayuda? May direksyon po ba ang bansa? Dadalin mo sa ayuda? Kadiwa? Ano direksyon ng bansa? Wala kang malalaking programa. Dahil
Wala kang maibigay na malalaking programa, kaya ka nga nagbibigay na ayuda. Dahil nga po, walang mga trabaho, karamihan ng mga Pilipino, dahil wala ka nga direksyon. Hindi po ba? Ano pa? Paano po? Kahit hindi po si Vice President ang magsalita, kahit tayong mga Pilipino, nakikita natin. Kasi may patotoo, walang direksyon ng bansa. Hindi po ba? Dahil mismo ang World Bank, ano sabi ng World Bank? Walang direksyon ang ekonomiya ng bansa. Bagsak. Baon pa tayo sa utang. At ang ating bansa ay makakaranas lalo pa ng pagbagsak ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Mismong World Bank ang nagpatotoo. Hindi po ba, Yusek? Bakit po hindi nyo binabanggit at hindi nyo po kinu-question ang sinabi ng World Bank na napakarami nating utang at bagsak ang ekonomiya natin? Di po ba? At pati po ang ating turismo, bagsak. Hindi po ba? Bagsak ang ating turismo. Tinatalo pa tayo ngayon ng Vietnam, Cambodia. Hindi po ba? Yusek, saan po? Ano po direksyon ng Pangulo? Tapos dadalhin nyo lang po kami na natutulungan ng Pangulo ang mga magsasaka, ang mga kabataan, ang mga estudyante, ang mangingisda, natutulungan ng Pangulo. Yun lang po ba ang dapat tulungan ng Pangulo? Yung nabanggit nyo? Wala na ba ibang dapat gawin ng Pangulo sa problema ng bansa? Sa kabuhayan? Sa aming mga bayarin? Hindi ba dapat solusyonan yan na makatikim naman kami sa kakarampot na aming kinikita? Pero kay laki-laki ng aming mga bayarin at bilihin, ikimahal-mahal. Wala po bang solusyon ng Pangulo dyan? Wala po bang direksyon ng Pangulo dyan? Yusek? Di po ba? Tapos dadaanin nyo ang nagbibigay pa ng problema kung kayo ang paniniwalaan. Parang lumalabas po ngayon, ang Vice President pa ang nagbibigay ng problema sa bansa. Samantalang kayo mismo, ang pamahalaan ng binagoong Pilipinas ang may kontrol sa lahat. Kaya nga nasupalpal po siya. Nasupalpal. Kasi abogado rin po kasi si spokesperson Ruth. Di ba? Si Ruth Marcelo. Abogado rin po yan eh. Kaya hindi niya po basta-basta mababanatan yan. si spokesperson Ruth Castelo, mga tama. Isa rin pong magaling na abogado yan. At naging Yusek po ng DTI, mga kababayan. Ayan. Kaya po, dyan mo po makikita, mga kababayan, kung sino talaga ang nagpapaka. Number 1, attack dog. Mga kababayan, si Vice President, hindi niya kailangan na attack dog. Kasi trabaho siya. Nagtatrabaho siya. At hindi siya korap na politiko. Di po ba? Pinupolitika lang po siya. Hindi po ba pinupolitika lang siya? Dahil hindi naman talaga siya korap. Yung ibinibintang din sa kanya, pagpapabagsak lang po yun. Demolition job. Yeah. Ito po, magmula po kasi nung maging Yusek po ito ng palasyo, wala na po tayong hindi nadinig. Lagi po natin nadidinig na kasama po lagi sa kanya pong mga statement ang mga Duterte. Sinasagot lang po ng pamilya Duterte. Sila po talaga ang namumulitika. Hindi po ba? Mula umpisa, pinulitika na nila. Sumasagot lang ang Office of the Vice President. Ang mga Duterte, lalong-lalo ang Vice President, sumasagot lang yan. Kaya ngayon, basag na basag po siya ngayon sa bagong spokesperson po na Office of the Vice President. Kasi sinabi niya yung mandato. Yung mandato lang ng Vice President. Hindi mo po pwedeng hanapan ng trabahong marami ang Vice President. Yun lang ang kanyang mandato. Di po ba? At ano po sabi ni spokesperson? Yung trabaho ng Vice President, nagagampanan niya
Dahil yun lang yung kanyang trabaho. Hindi niya pwedeng dagdagan o saklawan dahil lalabag na siya sa kanyang mandato. Di po ba? Yun lang. Pero yung kanyang trabaho na ginagawa niya, nagagampanan ng Vice President. Di po ba? Kaya nga yung kanyang ginawa na offices, yung satellite offices of the Vice President, buong bansa meron. Luzon, Visaya, Mindanao. May mga programa ng Vice President. Yun lang yun. Pero yung trabaho ng Presidente, nasaan? Walang direksyon. Halos kasi lahat kontrolado niya. Dapat trabahuhin niya. Di po ba? Trabahuhin niya lahat dahil siya ang may mandato. Ang Presidente. Trabaho niya lahat. Di ba? Pati ang usapin sa labas ng bansa, trabaho pa rin niya. Yung pagpapatapon nga sa dating Pangulong Duterte, trabaho niya yun eh. Dahil siya ang Commander-in-Chief. Kung hindi niya pinayagan na madala ron ang dating Pangulong Duterte, may magagawa po ba ang ICC? Wala silang magagawa. Ganon din ang Interpol. Kaya lang, tinrabaho niya rin yun. Di umano. Gusto niya yun. Kaya nga nasunod. Hindi kaya? Kahit po marami nilabag na batas. Hindi po ba? Kaya dito po, basag na basag po ang Yusek ngayon eh. Yung lagi niya sinasabi, di ba? Aksyon, hindi bakasyon. Sige. Lagi niya sinasabi yun eh. Hinahanapan niya ng aksyon ng Vice President. Naka-aksyon na nga siya eh. Dahil walang problema ang kanyang opisina. Yung mandato niya, kung ano ang kanyang trabaho bilang Vice President, nagagampanan niya. Hindi po ba? Kasi mismo ang COA nagsasabi na nagagampanan ng Vice President ang trabaho niya. Mismong COA na nagpatotoo. Hindi po ba? Kaya, ito po, pakinggan po natin. Ang COA nga kinikilala eh. Kinilalang malinis ang pondo ng Office of the Vice President. Kinilala. Hindi siya korap. Mahusay siyang Vice President at mahusay siyang humawak ng pondo ng mga Pilipino. Dahil yan ang kanyang, siya ay hindi korap at magaling na politiko, hindi silaw sa pera. Kaya nga pati ang COA, kinikilalang malinis. Ito po, ibalik tanaw po natin yung COA. Para mabanggit din po. Hindi naman babanggitin ni Yusek ito. Dineklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang aligasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar-Moratillo sa balitang niya. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, anya, ang opinion. Nakita niyo po mga tambay? Kaya nga po yung hinahanapan po ng trabaho ang Vice President. Sila po ngayon ang dapat pong sumagot. Kamusta naman po ang pera natin sa kanila? Sa Office of the President. Sa institusyon po ng Senado at Kamara. Meron po ba silang mga investigasyon? Napakarami pong issue nila ng corruption eh. Flood control pa nga lang eh. Hirap na sila ipaliwanag at tinabunan na po yan. Ayaw na nilang buksan ang issue niyan. At ayaw na rin nilang buksan ang issue ng Maharlika Investment Fund. At ayaw na rin nilang buksan ang issue po ng PhilHealth.
At lalong-lalo po ayaw nilang buksan ang issue ng 2025 national budget na nasingitan po yung mga blanco na hindi bababa sa 241 billion ayon kay Congressman Ungab at Attorney Vic. Hindi na po nila binubuksan yan. Ayaw po nilang banggitin yan, mga kabayan. Sino po ba talaga ang nagtatrabaho ng tama? Yung tinatrabaho po ng Vice President ay maayos. COA na nagsasabi. Pero yung pamahalaan natin ngayon, ang tinatrabaho po ay puro issue po na may issue ng korupsyon. Nakita nyo po? Yung sinasabi ni Yusek na ang Pangulo raw ay puro trabaho. Trabaho ng trabaho. Ano po ba ang tinatrabaho nila? Pera po ba ng taong bayan? Baon tayo sa utang? Bagsak ang ekonomiya? Napakarami ng ating utang? Wala tayong malalaking proyektong nakikita? Ano po tinatrabaho ng Pangulo? At ng Kongreso at Senado? Hindi kaya ang pera ni Juan de la Cruz ang tinatrabaho nila? Hindi kaya? Mga kababayan. Ngayon, papasok na naman po ang bagong pondo, 2026. Nangalahati na po ang taon. Napakalaki po ng pinondo natin. 6 trillion mahigit. Ano kaya ang mga programa nito? Maliban po sa nagdaang halalan na isang damukal yata ng pera ng bayan ang nailagay dyan. Hindi kaya? Wala pa tayong nakikita. Kalahating taon na po yung budget po ng 2025. Ano na po ang mga programa niyan? Ano na po ang nagawa niyan at natapos niyan? 6 trillion po mahigit yan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, malilinti ka na po dahil meron na pong magaling at matalinong spokesperson po sa katauhan po ni Attorney Ruth Castelo, mga kabayan. Sasagutin niya po ang lahat po ng ibubukas at lalabas sa bibig na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag din po niyang pinsan daw ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro na sumusuporta rin daw sa makakaliwang grupo. Mga kababayan, ayan po. Alam niya yan eh. Kaya nga lang po mga tambay, ayaw niya lang intindihin. Dahil po sa pakinabang di umano. Hindi po ba? Alam niya ang mandato. Alam niya kung ano lang ang mandato ng Vice President. Ano lang ang trabaho ng Vice President. Alam niya po yan. Kaya nga lang pinupolitika nga kasi nila. Hindi po ba? Kailangan pabagsakin dahil wala po kasing tatalo sa pagiging kandidato nito sa susunod na taon o sa susunod na 2028. Itong darating na 2028. Wala po kasing tatalong politiko pagka tumakbo pong presidente ang Vice President. Wala. Kaya kailangan po nila yatang pabagsakin na ng maaga. Ipolitika ng ipolitika. Kaya nga po naipatapo na nila ang kanyang ama. Kaya nga po lagi natin sinasabi, ikaw ba naman hindi ka aalis ng Pilipinas? Kung ang tatay mo'y kinidnap, ayon mismo yan sa Senado, kinidnap. Walang proseso ng batas, walang due process. Isinakay mo na lang sa eroplano, inilipad mo na lang. Kidnapping ang lumabas. Di po ba? Ikaw ba naman, Vice President? Tapos tatay mo nakidnap? Mismo nagsabwatan yata ang Malacanang. Hindi po ba? Hindi mo ba pupuntahan ng tatay mo na may sakit na? Nangihina, sobrang payat na, butot balat? At wala pong kasiguruhan na maiuwi ito ng bansa. Kasi mismo yung mismo abogado po ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Kaufman ang nagsabi, ang matindi pong prosecutor ng dating Pangulong Duterte ay nasa Malacanang. Yung matinding prosecutor. Paano makakauwi ang dating Pangulong Duterte? Kung ang umuusig sa'yo ay nasa loob ng Malacanang. Ayon kay Attorney Nicolas Kaufman. Di po ba? Kaya ganyan po katindi ang ginawa nila pong pamumulitika demolition job sa mga Duterte. Mismong nasa loob daw ng Malacanang ang nagpapabagsak dito. Ayon kay Attorney Kaufman. Totoo po ba ito, Attorney Claire?
Kaya pati ang Vice President ay gusto nyo na isunod. Hindi kaya? Sa pangunguna ng pinsan na tinatawag na tambaluslos sa Kongreso? Hindi kaya? Attorney? Ngayon, meron na pong taga-tuwid. Lahat ng lumalabas na basura po sa inyo, di umano, yung garbage in, garbage out, ay meron na pong magtatama. Itatama na rin po at sasagutin at itatama ng isang spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Ruth Castelo. Di po ba mga kababayan? Kaya nakakuha ka ngayon ng katapat. Ipinamukha lang sa'yo ni spokesperson na Ruth Castelo yung totoong trabaho ng Vice President. Di nasupalpal kayo. Lagi nyo hinahanapan ng trabaho ang Vice President. Di po ba? Nasupalpal kayo. At ngayon, nasupalpal din kayo. Dahil hindi kailangan ng attack dog ng Office of the Vice President. Di po ba? Sino po ang may kailangan ng attack dog na napakaraming issue ng 3 taon? Issue sa korupsyon, issue sa pamumulitika, at issue sa isang damukal na paglabag sa batas. Napakaraming issue. At may issue pa ng pulburon, tawas at coke. Sino po ngayon ang kailangan attack dog? Ang Vice President po ba o ang Office of the President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Mga kababayan. Yan po. Marami pa po yan mga tambay. Marami pa pong kahihiyan na aabutin di umano itong tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Kasi hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan. Pagka kasi masama ang inumpisahan mo, masama ang itinanim mo, masama rin po kasi ang aanihin mo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po mga kabayan sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat po kayo. At siyempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hersho ng Canada, at si Kingston 123 na Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At siyempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hinihiling mga kabayan na magkaisa po tayo, pagsama-samahin po natin ang ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik din po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po. Sa muli po mga kababayan, doble ingat po tayo. Ingat po. Maraming salamat po. Paalam po muna. Ingat po. Bye-bye.